Okay. Good morning! Yan, good morning sa ating mga participants para sa ating training session ngayong gabi. Of course, bago natin mapasimula ng ang learnings na ibibigay sa atin ng speaker tonight, nakapag-usap kami in doing this kind of training really to help our sellers. Paano ba nila i-boost yung kanilang strategies or tactics para ng higit na mapadami pa yung network nila or yung nakikilala nila. Kasi again, alam naman natin sa industry natin, hindi naman lahat ng makakausap natin ay automatic na qualified buyer. So minsan, nade-dishearten tayo or na feeling natin parang sayang yung effort and energy whenever we meet people na hindi naman pala qualified buyer. Pero dapat tingnan din natin yung opportunity na na-meet natin yung tao. Kasi kung hindi man siya buyer at the moment or hindi pa man siya capable na bumili ng produkto natin such as real estate property, baka naman pwede natin siyang imbitahin to do the similar earning opportunity. So kaya ako naisipan or kaya namin naisipan na mag-collaborate ng training in doing parang network marketing style. Of course, itong mga learnings na makikita natin out from this session, in fact, ako mismo, first time kong maririnig yung iba rito, uh, higit na inaasahan nating makatulong to sa atin. So, ito yung tinatawag kasi natin na conceptual learning and implementation. So, if you speak of conceptual learning, kumukuha ka ng isang konsepto mula sa isang industry, ibang industry, so tayo ay nasa real estate. So bakit hindi natin tingnan ano yung mga magagaling na ginagawa ng nasa insurance industry, nasa automotive industry, nasa high-end service industry, nasa hotel industry on how they sell their products. Magkakaiba ng produkto syempre, pero out from that, kung pipitasin mo yung mga matututunan mo doon sa ano na yon, sa mga industries na yon, one way or the other, kung ikakalibrate mo lang siya really specific or adjusted sa real estate selling, mas malamang sa malamang maging epektibo siya. And in fact, kung hindi pa siya ginagawa ng iba nating sabihin na nating friendly competition within the same market, baka mamaya out from this conceptual learning, talagang doon mo ma-develop yung strategy na magpo-provide talaga sa atin ng result. And of course, hindi natin yan ililimit sa learning, di ba? Kasi dapat talaga may implementation. So kung ano po yung mapupulot natin ngayong gabi, ideally may pen and paper kayo sa tabi nyo or di kaya naman nagte-take down notes kayo via laptop or even with your mobile phone kung anong mapupulot natin sa ating speaker this session. Maigi po na matutunan, aralin, balikan at i-implement. So, without further ado, bibigyan ko lang po ng konting introduction ng ating speaker tonight. Wala kami masyadong pinrepare na formal introduction para sa kanya kasi kagaya natin na doing trainings with our ranks, minsan ikaw na lang din talaga yung nag-i-introduce sa sarili mo. So siya, sabi niya, kaya niya naman yun gawin. But to give you a little idea, ako lang po, from my personal point of view, bibigyan ko po kayo ng background about this person, si Coach Jello. Kami po, ako personal hanga ako sa kanya. For your information, buyer ko siya. So kumbaga merong project sa Bacoor, yung Amaris Bacoor, kung yung iba sa inyo nagbebenta doon. So home buyer ko siya doon. Kaklase ko siya since high school days, as early as first year high school, kakilala ko na siya, although hindi ko siya kaklase at that time. Isa siya, siyempre marami akong iba pang kilala, isa siya sa mga napatunayan ko na hindi talaga main criteria yung pagiging academic achiever para eventually maka-earn ka ng certain success sa buhay paglaki mo as you go on to career. Of course, for lack of for you para politically correct, 'di ba? I've known him for early days. Siyempre, kagaya ko rin, 'di ba? Yung pilyo ka, siyempre pilyo ka pag nasa high school ka pa, parang hindi mo sineseryoso yung mga bagay-bagay. Pero nung nung makasama ko siya thoroughly kasi we also belong to a band, marching band. Parehas kaming drummer. Sumasali kami ng competition, 2 beses kaming back-to-back na nag-champion.
of course, para mag-champion ka sa mga ganong competition, syempre may certain degree ng seriousness. So doon ko nakita na si Mark Serra, kasi syempre ganun ko siya kilala dati, si Mark Serra na dating puro pala biro lang, puro nagloloko lang pag on a ordinary day, pag kinailangan niyang magseryoso, talagang kaya niyang ibigay yung seryosong effort, seryosong energy. And that's the very reason kung bakit hanga ako dun sa progression at saka development niya. Of course, as a friend and as a career person, nakita ko talaga na ngayon very successful din siya sa ginagawa niya. Nagkahiwalay kami of course after high school dahil syempre magkaibang college na, pero after several years na nag-meet ulit kami dahil nagtatanong na siya for a property. Doon ko lalong na-appreciate kung gaano na siya ka-mature. Sabihin, naging mature talaga dahil talagang he can handle responsibilities at talagang nagdadala na siya ng mga tao for them to have their success of their own. So siguro hanggang doon na lang muna dahil kaya naman daw niyang ipakilala yung sarili niya. So take it away, Mark. Ikaw na yung mag-share screen. So isa-stop share ko na. So we are honored na tayo ay ite-train ngayon ni Coach Jello. Palakpakan naman dyan! Wait lang. Share screen. Yan. Okay. Ayan. So, nakikita naman. Yes! Hello po. Yan. Good morning po sa lahat. Mag-mute na ako. Ayan. Sige po. Yan, good morning po sa lahat. So, welcome po sa training natin ngayon. ABC to Success. Yan. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang sana ipakilala ko rin yung sarili ko. Doon kasi ako nasanay sa industry namin. Bago mag-start ng training, syempre, kung ano-ano pang sabihin mo dyan, dapat magpakilala ka muna. Huwag ka muna magsalita ng kung ano-ano. Tama po ba? So, before we start, papakilala po muna ako. Ako si Mark Angelo Serra. Tulad nga ng sabi ni Sir Sar, hindi ako achiever pagdating sa pag-aaral kasi maloko talaga ako mag-aral. Pero once kasi na dumating ka na sa point ng yung buhay na kailangan mo na mag-step up, hindi na kahit wala kang alam, kahit hindi mo inayos yung academics mo, aaralin mo at matututunan mo through experience at saka syempre kasama doon yung commitment. So yun, seaman by profession ako. So sa karera ko sa pagsisiman, actually naka-isang taon lang ako doon kasi unfortunately nahabol kami ng pirata. So na-trauma ako. Ayoko nang ituloy yung career ko doon. Kaso ang taas nung sa akin yung pressure ng magulang ko kasi ang mindset pag seaman ka, malaki ka kumita, tama ba? Matutulungan mo yung pamilya mo. Kumbaga, yung ipinaaral sa iyo, mababayaran mo, maibabalik mo sa magulang mo. So ngayon, naghanap ako ng industry na pwedeng ganon. Pwedeng mabigyan ko pa din yung family ko na pwedeng maibalik ko kung ano man yung naipaaral sa akin. So, sa kakahanap ko ng industry, ang dami kong pinasok Hindi ako natanggap. Yung una, nag-apply ako ng call center. Hindi ako natanggap kasi hindi ako magaling mag-English Yung P ko nagiging F, yung F ko P. So, hindi ako natanggap. And then, napasok ako sa sales. Naging ako, medical representative ako. From seaman, nag-aral ako ng mga tungkol sa gamot. Yung isang tao na hindi successful pagdating sa academics, ngayon nag-aaral tungkol sa gamot para para anong motivation ko? Para kumita ng malaki kasi nakita ko malaki yung kinikita nila may sasakyan, may incentive. So doon ako na motivate na malaki pala kumita tong mga to. So kailangan pasukin ko tong industry na to. Actually, inaral ko and natanggap ako sa isang pinakamalaking company dito sa Philippines. Itago na lang natin sa pangalang Unilab. So tinago mo pa tinago mo pa sir, no? So naging naging medical representative ako ng Unilab.
siguro matagal, mga 5 years gano'n. Pero nakikita ko yung industry maganda siya, pero meron akong nakita ulit na isang industry, eh. So eto, dito ako na-invite, nakita ko, sabi ko, dito sa ano, sa tawag dito, sa medical representative, okay siya. Kaso ang nagiging ano ko, nagiging hindrance ko, hindi ako makatulong sa tao. For example, meron akong sariling quota. Siyempre ang uunahin ko yung sarili kong quota, tama ba? Kesa unahin ko yung iba. So siyempre uunahin ko muna yung sarili kong quota, tapos saka ako makakatulong sa iba. Pero pagka hindi ako nakakota, hindi ko rin matutulungan yung iba na mga kasama ko. So itong industry na 'to, ako ng ano, ng chance na nakita ko puwede palang maging successful ka habang tumutulong so yun, doon pumasok na-invite ako sa isang networking company. So doon nag-start yung journey ko last 2018. So actually maganda yung naging takbo, and gusto ko mai-share din sa inyo kung ano yung pinakauna kong natutunan dito. So siguro after 2 years ngayon, nag-start na rin kami ng sarili naming company. So eto nga yun, yung Limitless. Tapos one time na wala lang, nakita ko lang sa ano ko, sa Facebook ko na si Sir, message ko, sabi ko, "Sir, need nyo ba ng help? Kailangan nyo ba ng training? Baka makatulong yung training dito sa ano, sa networking industry, dito sa ano, real estate na industry." Sabi niya, "Actually maganda 'yan." So, 'yun naisip namin na collaboration. So ngayon, eto, iti-training ko sa inyo. Gusto ko ano lang, kuwentuhan lang tayo, walang pressure, kuwentuhan lang tayo. If ever meron kayong comment, puwede kayong mag-chat diyan sa chat box ninyo, 'yan. So ayan, nakikita ko naman if ever na ano na na gusto ko kasi makasagot kayo if ever meron akong tanong, puwede kayong mag-chat diyan sa chat box. So, start na tayo. Etong ABC to Success is basic training lang 'to. Kung paano, siguro yung iba alam niyo na 'to, yung iba hindi pa alam 'to, pero eto, I want you to refresh. So gusto lang natin ma-refresh tayo. Lalo na yung nangyari sa atin ngayon sa Ulysses. Siyempre ako, personally meron akong family na apektado doon sa pangyayari natin ngayon. So, ang daming mga nangyayari sa isip natin ngayon, eh. Pero dapat yung training, yung basic nandito pa rin na sa atin as a salesperson. So, eto to refresh lang yung mga natutunan natin dati. Eto to help you refresh. Eto yung ABC to success. Yan. Ang question ko, unang question, bakit yung iba hindi nakakapunta sa success? Yan. So, siyempre lahat tayo gusto na, kaya nga natin pinasok 'tong industry na 'to, gusto nating maging successful. Merong nakapag-motivate sa atin, meron tayong nakita na tao or, inspiration dito sa industry na 'to, kaya natin pinasok 'to. Tama po ba? So, kaya natin 'to pinasok na 'to, meron na-inspire tayo na ito, grabe, kaklase ko lang 'to dati, ngayon successful na. So, kaya pinasok din natin yung industry na 'to. Pero ang tanong, bakit yung iba hindi nakakatungo, hindi nakakaabot doon sa success? 'Yan. Bakit nga ba? Ang first reason niyan is fear or takot. 'Yan. Fear of the unknown. Ano yung fear of the unknown? Lahat tayo, 'di ba, lahat tayo merong kinakatakutan, tama ba? So, itong fear of the unknown, ito yung fear of first time. Yan, pagka first time mo ginawa yung isang bagay, natatakot ka, tama ba? For example, first time mo ma-prospect, first time mo mangli, medyo nahihiya ka pa, medyo natatakot ka kasi baka hindi ka sagutin, baka hindi mag-reply sa'yo, tama ba? Baka meron kang maling masabi, tama?
tayo ng mga pagkabata natin. Yung first time mong magbisikleta, siyempre kinakabahan ka nun, first time mo, hindi ka marunong. Ang naiisip mo, baka masemplang ka. Tama ba? Or nung nanligaw ka, first time mong manligaw, para sa mga lalaki dyan. Yan. Para naman sa mga ano, eto, para sa babae at lalaki nating mga participants, naalala mo pa ba yung kiss mo? Yung first kiss mo siyempre kinakabahan ka nun, hindi mo alam kung papanong saktong tama ng halik, tama ba? Yun. Yun. Kakabahan ka, tama ba? Pero nung nagawa mo na siya, tama? Nung nagawa mo na siya, hindi ka na natatakot kasi alam mo, kaya mo. Minsan nga na ano mo na naramdaman mo ang sarap pala sa feeling. Nung dating takot ka the first time mo, inulit-ulit mo. Tama ba? Ganon din dito sa industry natin. Sa una, matatakot ka talaga. Pero once na makapag-close ka ng deal, makapag-close ka ng sale, napakasarap sa feeling, tama ba? Ngayon, yung takot na yun, wala yun in time. Through experience. Pag inulit-ulit mo yung ginagawa mo. Yan. So, eto yung unang reason, fear of the unknown. Minsan kasi yung iba hindi makagalaw kasi kakaisip na baka mamaya hindi ako replyan nito, baka mamaya hindi ito pumunta. Tama ba? So, instead na isipin mo yan, ilagay mo lang sa sarili mo, sabihin mo lang sa sarili mo, natural yan sa negosyo natin. Natural lang yan sa industry natin. So, dapat mawala to, yung fear of the unknown. Yan. Next natin, fear of rejection. Yan. Takot tayong ma-reject. Tama ba? Yan. So, kasi minsan natatakot tayong i-share yung ating yung project eh. For example, meron tayong project malapit dito. For example, kasi ako po dito ako sa Cavite. For example, meron kang project dito sa Cavite. Alam mo, meron kang mga kamag-anak, mga kaibigan na nandito sa Cavite, natatakot kang i-share kasi baka mamaya ma-reject ka. Tama? Pero hindi mo alam, wala ka pa sa ganitong industry, nare-reject ka na. Tama ba? Yan, wala ka pa sa ganitong industry, nare-reject ka na. Oh, for example, dati ba sumasakay ka ba ng jeep? So kung sumasakay ka ng jeep, tama, pumapara ka, di ba? Pumapara ka ng jeep para question, na para mo ba hihintuan ka ng jeep? Hindi, minsan may lumalas na jeep, tama ba? Kasi puno na. Ang tanong ko, huminto ka ba sa pagpara ng jeep? Hindi. Tuloy-tuloy ka lang kasi gusto mong makasakay, tama ba? So ganito din po dito. Hindi mo lang alam na dati pa nare-reject ka. Eto, kasama din sa negosyo natin, kasama din sa industry natin tong rejection. So, ang kailangan lang natin, huwag tayong masyadong emotional. Baka kasi, yung inaalok mo ngayon, hindi niya pa kailangan ngayon. Baka in the future pa. Tama? Tapos eto, huwag tayong emotional kasi minsan sa amin sa industry kasi namin medyo medyo masakit masakit ma-reject eh. Pagka na-reject ka minsan binablock mo pa sa Facebook eh. Tama ba? Ba-block mo sa Facebook, hindi mo na i-message kasi na-reject ka. Pero ang totoo niyan, hindi lang niya kailangan ngayon. What if naalala ka niya? Sabi niya, ay itong friend ko na to, merong project dito sa Cavite eh. Merong house and lot dito eh at saka or meron condominium sa Pasay eh. Naalala ko. Nung sinearch ka, wala na kasi blinak mo. Yan. So dapat hindi tayo emotional dito. Tapos etong fear of rejection dapat mawala to sa sistema natin kasi normal lang po yan. Ibig sabihin pala Sir Jello, yung rejection sa araw-araw kong buhay nangyayari pala sa akin yan eh. Dapat hindi pala ako natatakot? Yes po. Yan. Tanggalin po natin yan, yung fear of rejection. Ang next fear natin, tatlo kasi itong klase eh. Yan. Fear of failure. Yan.
Na-instill po kasi sa atin 'yan simula nung pagkabata natin, yung fear of failure. Kaya takot na takot po tayong hindi ano, takot na takot tayong mag-fail. Bakit po? Bakit tayo takot mag-fail? Oh, nung bata ka, medyo malikot ka na bata, sabi sa'yo ng nanay mo, "Anak, 'wag kang aakyat ng hagdan. Kasi 'pag umakyat ka ng hagdan, baka malaglag ka. 'Pag ka, mabubukulan ka." Tama? Ikaw naman na bata, nakita mo si mama mo umalis, eh ikaw curious ka, umakyat ka ng hagdan. Saktong-sakto yung sabi ng nanay mo na malalaglag ka at mabukulan ka. Nalaglag ka ngayon, nabukulan ka. Nakita ka ng nanay mo, piniingot ka, "Sabi ko sa'yo eh, malalaglag ka at mabukulan." Ayaw mo makinig. Ngayon, takot ka na magkamali. Una yon. Ngayon, sa school, nag-exam, bagsak ka. Ngayon, bumagsak ka sa exam. Sabi ngayon ng teacher mo, "Oh, Jello, dalhin mo dito yung magulang mo, kakausapin ko kasi bagsak ka na naman." Ngayon, umuwi ka. Pag-uwi mo, "Ma, tawag ka po ng teacher ko." "Bakit? Bagsak na naman oh." "Hindi po, baka honor po ako." Nagpalusot ka pa. Ngayon, pagdating ng mama mo sa school, sabi ng teacher mo, "Oh, Jello, bagsak na naman. Miss, Mrs, bagsak na naman po yung anak ninyo." Ngayon, ano sabi ng nanay mo? "Ang bobo-bobo mo talaga. Ilang beses ka na tinuturuan, lagi ka pang bagsak." Pinagalitan ka. Ngayon, takot ka magkamali. O ito, huli, sa trabaho. Ako po kasi nanggaling din akong employment eh. Para po sa mga galing ng trabaho, makaka-relate po ito. Sa trabaho, pagdating po, lahat na magaganda ginawa mo. Pero isang pagkakamali lang, pwede ka ma-tsugi. Tama ba? Pwede kang sisante. So, kaya po na-instill sa atin yung takot na magkamali. Which is mali po. Bakit? Anong ibig sabihin po ba ng fail? Ang ibig sabihin po ng fail is first attempt in learning. Okay lang po magkamali. Kasi dun po tayo matututo. Maganda nga po, ramihan mo na yung pagkakamali mo para matapos na lahat ng pagkakamali. Damihan mo na. Ngayon, okay lang yan. Nagkamali ka ng sabi sa ano mo, sa kliyente mo, okay lang yan. Pwede mo pa naman yan mabago eh. At least, in the future, alam mo na yung mga pagkakamali mo. And in the future, di naman natin masasabi na magiging perfect na ahente ka. Ha? Pero, kasi, pagka alam mo na yung pagkakamali mo, when you learn through your experience, magiging mabuti at magaling kang ahente. Tama po ba? So, ayan, yung failure. Dapat, hindi natin, tanggalin natin sa system natin yan. Yan. Eto, kilala nyo to? Kilala nyo to? Ayan. Si Michael Jordan. Ay, ito. Ayan. Si Michael Jordan. Si Michael Jordan po ba magaling? Oo, magaling kasi naging ano yan eh, naging greatest of all time yan sa larangan ng basketball. So, I have missed 9,000 shots in my career. I've lost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the winning shot and miss. I fail over and over again in my life. And that is why I succeed. So, imagine niyo ha, kung doon sa 9,000 shots, hindi niya naipasok 9,000 shots. Kung doon sa 8,999 na natira niya, tumigil na siya. Magiging great of all time kaya siya. Yan. So, yung failure kasi, it is the step for you to succeed. Okay lang yan, okay lang mag-fail. Ang hindi okay ay ikaw ay huminto. Ikaw ay mag-quit. Ituloy mo lang. Kahit nag-fail ka, okay lang yan. Basta natututunan mo kung paano
yung tama. Matututunan mo, you are learning from your experience. So, eto pa, isa pa po. Si Thomas Edison. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Yan. Siya po yung nag-imbento nung bombilya. Yan. Yung bombilya. So, 10,000 times niya tinesting yan. Putok ng putok yung bombilya bago niya na perfect. Sabi nga ng mga kapitbahay niya, baliw, baliw siya kasi pinapasabog niya yung bahay niya kasi putok ng putok yung bombilya eh. Pero hindi po siya tumigil. So, yan po, 10,000 failures, 10,000 failed work, pero hindi siya tumigil. Kaya na found out niya yung perfect na formula doon para doon sa bumbilya natin. Imagine mo yung buhay natin ngayon na wala to, si Thomas Edison. Baka nakakandila pa tayo ngayon. Yung computer natin di uling. Baka walang computer, hindi tayo nagsusum meeting. Tama po ba? So, ayan, next natin, ito si Soichiro Honda, yung founder po ng Honda Motors. Yan. Success represents 1% of your work which result from 99% of failure. Yan. Kaya ngayon, dapat huwag kang matakot mag-fail. Kasi ito patunay na to, mga successful men tong mga to. Sila mismo nagsabi na yung success is coming from failure. Yan, mas maganda nga, yun nga, sabi ko nga kanina, mas maganda damihan mo yung failure mo. Yan. Ayan, so ito, start pa lang tayo ng ABC to success. Yan, gusto ko masulat mo. Meron ka bang natutunan doon sa failure? Kung meron ka natutunan, mag-like ka dyan or mag-comment ka dyan ng yes doon sa group chat natin. Yan. So start tayo, ABC to success. Ano yung letter A? Yung start. Yan, attitude. So sabi nga ni Zig Ziglar, it's your attitude, not your aptitude that determines your altitude. Anong ibig sabihin yon? Hindi ko po alam. Joke lang. Joke lang. Hindi daw yun yung kakayahan mo. Yung magde-determine kung gaano kataas yung tatakbuhin mo patungo sa success. Hindi daw yung kakayahan mo kasi it is your attitude. Ano yung unang-una mong kailangan dito sa industry natin? Right attitude. Ano ba yung right attitude sa industry natin? You must develop GLLA. Ano tong GLLA? Good learning and listening attitude. So, yan po yung dapat ma-develop natin. Ito po, para sa mga professional, para po sa hindi naman po, nire-respeto po namin yung mga profession po ninyo. Kung meron po mang doktor dyan na nakikinig sa atin, kung meron po akong sakit, magpapacheck up po ako sa inyo. Kung meron man pong engineer dyan, kung magpapagawa po ako ng bahay, saan po ako magko-consult. Pero, if gusto mo maging successful dito sa industry na to, you must listen and learn doon po sa mga naging successful dito sa industry na ito. Kailangan mo po mag-humble down. Yan. A mind is like a parachute. It works best when it's open. So, kailangan mo lang saluhin. Lalo na po yung mga bago sa industry natin. Kailangan mo lang saluhin kung anong sinasabi po ni broker mo or ni mentor mo dito po sa industry natin. So, ayan. Yung po natin, a wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change. Yan. So, eto po kahit gaano kaganda yung sasakyan mo, pero pag flat po yan, hindi ka po makakapunta ng malayo. Sabihin na natin, magaling ka, sobrang galing mo. Alam mo lahat ng mga diskarte na gagawin mo. Pero if wrong yung attitude mo, parang flat tire yan.
it will drag you down. So kahit napakaganda ng performance mo, kahit napakaganda ng napakagaling mo, kung mali or pangit yung attitude mo, kung wala kang GLLA, hindi mo rin magagamit. Sayang lang. Tama po ba? So, yun po yun. Good learning and listening attitude. Kailangan hindi ka lang nakikinig, dapat natututo ka din. So, okay. Teka. Okay. Dito po, we need to, maging empty cup lang tayo. Ano yung empty cup? Oh, for example, ngayon po, today, training po tayo. So, kung ano man yung nasa na natanggap mo na training today, isabin niyo po muna 'yon. So, kasi for example sa baso, 'pag ang baso may laman, pwede mo pa bang buhusan ng tubig? Hindi na, tama? Kasi ano mangyayari do'n sa tubig? Aapaw. So, aapaw yung tubig. Gano'n din po dito sa atin. So, if ever man meron tayong bagong kaalaman, maging open tayo, maging empty glass tayo para 'pag nagsalin po tayo ng bagong kaalaman, 'pag nagsalin po tayo ng bagong kaalaman, matatanggap po natin, maa-absorb po natin. Tama po ba? Alien po ba? Yan, yan. So, ang next natin, ang letter B is believe. Yan. Sabi nga dito, ang ibig sabihin ng believe is accept. Yan. Something as true, feel sure of truth. To have faith, confidence, and trust. Yan. Kailangan meron kang believe. Saan naman? Siyempre, una sa lahat, dapat you believe in yourself. Una sa lahat, bago ka paniwalaan ng mga tao sa paligid mo, dapat maniwala ka muna sa sarili mo. Tama ba? so, so if you believe in yourself, ilagay mo po dyan, comment mo, yes, I believe. Yan. So, yan, dapat maniwala ka sa sarili mo. Pangalawa, maniwala ka doon sa mentor mo. Yan, doon sa mentor mo. O mentor or broker or project manager, no, maniwala ka doon sa mentor mo kasi hindi ka naman yan tuturuan ng ikakasira niya rin. Tama ba? Tuturuan ka niyan para mapaganda din or magkaroon ka rin ng client na bibili sa'yo, makapag-close ka rin ng deal. So lahat ng sinasabi niyan para sa'yo. Ayan. So lahat ng mga technique, actually nga, yung mga technique na yan na tinitraining ninyo, sa labas may ano yan may bayad yan pagka nag-attend ka. Dito si leader, meron talaga binibigay sa iyo. Kasi gusto niya maka-close ka rin and then ma-experience mo rin yung na-experience niya. Yan. Third, believe in your client. Yan. Kasi baka mamaya meron nag-inquire sa iyo na client, ikaw na mismo nagpe-preempt ka. Nako, tripping lang habol nito. Hindi to bibili ng bahay. Tama ba? Minsan nagana yung isip natin Pine-preempt na natin Dapat you believe in your client kasi if you believe in your client, you will give your best na maipakita sa kanya kung gaano kaganda nung project. Tama ba? So, dapat you believe in your client. Yan. Pagka meron nag-inquire sa'yo, ay, eto na yun. Eto na yun, yung first sale ko. Yan. You believe para maibigay mo yung best mo. Yan. Kasi pagka nakita ng client na binigay mo yung best mo, inassist mo siya, lahat ng questions niya, nasagot mo, or lahat ng inquiry niya nabigyan mo siya ng nabigyan mo siya ng strategy kung paano niya kukunin yung pang down niya, kung saan niya ipapasok na bangko, na-assist mo siya ng napakaganda. Pagka nagkaroon niya ng pera, ikaw yung hahanapin niyan. Yan. You must believe in your client. Next natin, siyempre, dapat hindi mawawala, believe in God. Yan. Sa Kanya.
Maniwala ka kasi ang Panginoon hindi ka niya papabayaan. May plano yan sa'yo. Hindi mo lang alam kasi hindi mo nakikita pero siya alam niya, nakikita niya. Kaya kung ano man pinagdadaan mo ngayon, kung ikaw natamaan ka man ng Ulysses, natamaan ka man ng bagyo ng Unos, huwag mong kakalimutan. Lagi siyang nandiyan para sa'yo. Hinihintay ka lang. Hinihintay ka lang niya. Baka mamaya nakalimutan mo na lang siya eh. Tama ba? So, kapatid, mamaya, hinihintay ka lang ng Panginoon natin. Pagdasal mo, kung ano man yung ano mo, yung kulang mo ngayon, kakulangan mo ngayon, hingin mo sa Kanya. Ibibigay niya yan sa'yo. Believe in God. Yan. So, hopefully meron tayong natutunan dito sa sa believe. Amen. Sabi ni Asmi Kabuhat. Yan. Amen. Tama po. Yan. Anything that you do, maganda po talaga pag tama mo siya sa lahat ng sa lahat po ng gagawin mo, isama mo yung ating Panginoon. Yan. Ang next natin is commitment. Yan. Tatlong klase yung commitment. I will try, I will do my best, I will do whatever it takes. Ito po, yung commitment, ito yung magde-determine ng takbo mo dito sa industry na to. Kasi pagka sinabi mo, I will try, siguro, ang nasa ano mo lang, kailangan mo lang ng extra na pagkakakitaan, ganun, I will do my best. Ito yung need mo ng mga gadgets, pambili ng cellphone. Ito yun yung I will do my best. Pero if yung commitment mo is I will do whatever it takes, ito yung gusto mo maging successful sa industry na to. So, pangit naman, 'di ba? Pangit naman sa simbahan pag tinanong pare, Jel, natanggap mo ba tong si Johanna para maging kabiyak ng iyong puso panghabang buhay? Ang isasagot mo na commitment mo, I will try, Father. So, ibig sabihin, subok-subok lang. Tama? So, pangit naman din pagka sinabi mong, I will do my best. Paano kung kulang best mo? Tama ba? So, eto, ang magandang commitment, I will do whatever it takes. So, eto, merong kwento. Okay lang ba? Magkikwento lang ako ng sandali. Yan. Kanina pa ako nagkikwento, ngayon lang ako magpapaalam. Yan, merong kwento. Merong kwento ng fox. Yan. Okay, ano ba 'yung sa Tagalog? Lobo. Yan. Wolf. Wolf, lobo, fox, isa lang ba 'yon? Di ko alam. Basta 'yon. Merong kwento ng lobo. Lobo. Ano siya, gutom na lobo siya. Nakita niya may tumatalo na rabbit. May tumatalo na rabbit. Sabi niya, hahabulin ko to at ito yung gagawin kong pananghalian. Ngayon, hinabol niya yung rabbit. Umabot ng 7 days yung habulan. Wala na naniwala. 7 days. Sa TV, inaabot ng 2 linggo eh. Yung tira nga ni na isi-shoot na lang, 1 linggo pa bago pumasok. So kwentuhan lang. So sabihin na natin, inabot ng 7 days yung habulan. At hindi niya nahabol yung rabbit. Bakit? Ba't hindi niya nahabol yung rabbit? Kasi yung wolf, he is running for his lunch. So yung wolf, he is running for his lunch. Yung rabbit, he is running for his life. Kung nakikita mo to, yung opportunity na to na pwedeng magbago yung buhay mo at yung buhay ng family mo. Ang magiging commitment mo dito, I will do whatever it takes. Ulanan ka, kahit magutuman ka, magpaano ka pa rin, magtutuloy ka sa paghanap ng client mo, pag-assist sa kanila, kahit minsan nai-Indian ka nung client mo. Tama ba? Minsan sinabi, may tripping ngayon, tapos hindi na nagre-reply sa'yo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi alam mo, meron kang vision na alam mo,
sa industry na 'to, puwede kang ano, puwede kang maging successful. Na darating din yung time na sunod-sunod yung client na bibili sa project mo. Pero kailangan lang talaga ng time. So, kasi hindi hindi puwedeng ano, 'pag hiniling natin kay Lord, ibibigay niya agad. Kasi for example, hiniling mo, "Lord, sana meron akong 100 client ngayon." Binigay ngayon sa'yo 100 client, kaya mo bang asikasuhin? Kaya mo bang i-assist? Oh, tama ba? So, darating yung time na once na-experience ka na, nakita ni Lord na, kaya na nito mag-handle ng maraming client. Dun niya yun ibibigay sa'yo. Yan. Kailangan ready ka. Yan. Yun lang yung kailangan maging ready ka lang. So, ito yung napagdadaanan natin ngayon, it is on the process. Kumbaga, nasa process stage ka. Pero, hopefully, meron ka na ma-close na na deal para makatulong din sa'yo, tama ba? Pero itong napagdadaanan natin ngayon, lalo na 'to yung pandemic, ang daming industry na tinamaan, ang dami talaga. Pero, naniniwala kami na ito pinagdadaanan lang 'to para tumibay ka, para maging maging matatag ka, para 'pag dumaan man yung sunod, kasi hindi naman 'to hihinto sa ganito, 'Pagka dumaan man yung susunod na bagyo na unos, hindi ka na matitibag sa susunod. Alam mo na kasi napagdaanan mo na. So ayan po, yan po yung commitment. Ikaw na bahala mag-decide kung ano yung commitment mo dito. Yan. Next natin, discouragement. Yan, maraming discouragement actually sa labas, lalo na sa atin, sa pagdating sa sales. Kasi ang dami talaga. Meron nagsasabi, hindi naman totoo 'yan, tama ba? Oh, tingin pa makakabenta ka. Eto nga yung malupit, meron yung kamag-anak mo pa. Minsan kung sino pa yung yung malapit sa'yo, yung pa yung nagdi-discourage sa'yo, tama ba? Oh, tripping ka na ng tripping sabihin sa'yo magulang mo, kunwari ikaw ano ka ngayon, tripping ka ng tripping, o anong kinikita mo diyan, tama ba? So, meron kang maririnig na gano'n, meron talagang magdi-discourage sa'yo. Ito, sa part ko, yung magulang ko kasi nung nag-start ako sa sales industry, sabi sa'kin ng magulang ko, "Hindi na, mag-ano ka na lang, magsiman ka ulit." Dun malaki yung kita, sabi sa'kin ng magulang ko, Ako, medyo matigas lang talaga ulo ko. Kasi nakita ko talaga may future talaga dito, sa pagbebenta, may future. Sabi nga sa'kin nung tatay ko, "Nambubul-budol ka na naman, eh." Nambubudol-budol daw ako. Kasi nagbebenta ako kung ano-ano yung binebenta ko dati. So, pero nakita ko kasi meron talagang future. So, eto lang, ma-advice ko lang pagdating sa discouragement. Pag Pagdating diyan, lagi mong iisipin yung at the end of the day. At the end of the day, sino bang magpapakain nung family ko? At the end of the day, sino bang magbabayad ng bills? At the end of the day, tama ba? Sila ba? Sila ba yung mga nadi-discourage sa'kin? Sila ba yung magbabayad ng bills ko, magpapakain sa family ko? Kung sila, magpapadala ako dun sa discouragement nila. Pero kung ikaw, wag ka. Wag kang magpapadala sa discouragement sa labas. Kasi at the end of the day, ikaw pa din. Tama ba? So, ito, yung mga discouragement na nasa labas, yung mga discouragement na nandiyan sa labas, ano lang, ignore mo lang siya. Paano mo i papaano mo 'to papaano mo i-ignore? Ang question, papaano mo i-ignore, sir, yung discouragement sa labas? Araw-araw ko kasama sa bahay. Malupit niyan, yung partner mo na, tama ba? Paano ko i-ignore, kasama ko sa bahay? Eto po, ang una kong ginawa diyan,
Pinagdasal ko lang po 'yan. Pinag-pray ko lang na hopefully maintindihan ng partner mo na itong ginagawa mo para sa inyong dalawa 'to, tama ba? Siyempre pagka nakabenta ka, hindi naman para sa'yo lang 'to, eh, pagka nakabenta ka, para sa family mo 'to, para sa kanila 'tong ginagawa mo. So, hindi mo na kailangan pang aksayahan katabi mo pa matulog. Hindi mo na kailangan pag-aksayahan ng oras na awayin pa siya, sabihan mo siya ng ano, pag-pray mo na lang siya. And intindihin mo rin siya kasi hindi siya yung nasa loob nung system, eh, tama ba? Ikaw yung naka-emerge dito sa loob ng system na 'to, eh. So, ikaw talaga yung nakakaintindi. Oh, eto isa pang ano advice ko, isama mo siya. I-emerge mo rin siya para maintindihan niya rin yung ginagawa mo, tama? Wala siyang alam. Yun yung comment, wala siyang alam. So, ayun. Una, ipag-pray mo. Pangalawa, bilisan mo. Ipakita mo sa kanya yung result. Kasi once na makita niya yung result, dun siya mag-a-agree na nagbubunga yung ginagawa ng partner ko. Tama ba? Nakita niya na nagre-result. Eto on my experience, nung nakita ng misis ko na meron ng ano, kotse. Aba, ang tanong na sa akin, "Ba't hindi ka na nagpe-present? Ba't di ka umaalis sa bahay?" Sabi nagpapahinga lang ako, "Pumunta ka dun, mag-present ka." Ako na yung pinu-push ng misis ko. Ako na yung pinu-push na lumabas. So, ayan guys, ito yung discouragement. Hindi lahat ng tao mapi-please mo, eh. Ito talaga yung reality, hindi lahat ng tao mapi-please mo. Pero, 'wag mo ng pag-aksayahan ng time or effort itong ano, mga discouragement na dadaan sa'yo. Kung hindi mo kaya, ipag-pray mo lang. Or puwede kang makipag-communicate sa network of mga agents and brokers kasi sure ko meron din diyan kuwentong ganyan. Meron din ganyang kuwento na makaka-relate din sa'yo. Oo, ayan. So, ayan po ang discouragement. Next natin, excitement. Yan, yung letter E natin, excitement. Eto, as a salesperson, kailangan lagi tayong excited. Lagi tayong hype. Uy, sabi nga nung ano, iba, hype ka talaga. Lagi tayong excited. Bakit? Meron ka bang nakitang bumiling tao or buyer na bumili doon siya nakasimangot? Meron ka ba nakita? For example, eto kausap mo, sabihin mo, "Alam mo, meron akong project diyan sa Pasay, 2 bedroom. Maganda 'yon, gusto mo?" Sa tingin mo bibili sa'yo? Hindi, 'yan. Eto yung tanong, "Sir, papaano naman ako magiging excited? Eh, 'pag uuwi ako ng bahay, 'pag bumukas ako ng ref, ang laman ng ref namin tubig lang. At saka merong uling." Paano ako magiging excited, eh, ganito yung sitwasyon ko ngayon. Guys, eto lang 'yan para maging excited ka. Paggising mo sa umaga, anong una mong ginagawa? Eto, mag-question muna ako sa inyo. Anong una mong ginagawa paggising mo ng umaga? Yan, puwede mong i-chat dito. Paggising mo ng umaga, anong una mong ginagawa? Yan. Tingnan natin, ayan. Ayan, mag-pray. Mag-pray, pasalamat kay Lord, yan. Paano kayo ano, mag-pray, nakapikit pa ba kayo? Hindi na kayo nakamulat na mata? Tulog pa kayo? Yan, mag-pray, ayan. So, una mong gawin, paggising mo ng umaga, siyempre paggising mo, ang una mong ginagawa, mumulat mo yung mata mo, tama ba? So, pilosopo ka naman. Hindi, joke lang, joke lang. So, dapat, ang una mong ginagawa, tama yun, mag-pray ka. Ayan, mulat na po. Yan, mag-pray ka. Anong dapat mong ipag-pray? Magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi buhay ka pa, tama?
Kasi merong iba na nasa hindi na inabutan ng sunod na araw. Merong iba na hindi na nakabangon. Unang reason yon para ma-excite ka. Binigyan ka ni Lord ng second chance. Tama ba? O ito, para sa merong anak, merong pamilya. Pasalamat ka sa Panginoon. Meron nandiyan pa yung anak mo. Nandiyan pa yung nanay mo, yung tatay mo. Pasalamat ka kasi yung iba, wala na. Yung iba, pumanaw dahil sa COVID, dahil sa bagyo. Ikaw, nandyan pa. Magpasalamat ka. Once na maging attitude mo yung gratitude, hindi mawawala sa iyo yung excitement. Lagi kang excited sa buhay. Kasi lahat ng bagay pinapasalamatan mo. Tama ba? Yan. So, eto, question ko lang. Baka mamaya hindi matagal mo nang nasabi. Tinanong mo na ba yung nanay at tatay mo, nasabihan mo na ba ng I love you? Ng I love you ulit? Yung nanay, tatay mo, yung mga anak mo, yung asawa mo. Baka matagal mo na nasabihan sila. Ngayon, assignment mo para sa excitement. Sabihan mo siya ngayon after ng natin, training natin. Sabihan mo sila. Kasi baka mamaya hindi mo na nasabihan kung kailan nawala na sila, kung kailan pumanaw na, doon ka naghahagulhol. Doon ka umiiyak, nag-I love you ka na nag-I love you. Hindi mo pala nasabihan nung nabubuhay pa. Kaya meron ka pang chance ngayon na habang buhay pa, nandyan pa yung family mo, lagi mo silang mahalin. And iparinig mo sa kanila, sabihan mo sila ng I love you. Yan. So, yun yung unang-una para ma-excite ka. Maging excited ka. Kasi, napakaganda kayang ang nasa survey yan ang sinasamahan ng tao, yung masayahin na tao. Ayaw nila yung puro problema. Tama ba? Lalo ngayon, nasa tayo online marketing tayo. Ang hinahanap mo ngayon, client na bibili ng project mo. Be careful dun sa Facebook na na Facebook mo, timeline, yan. Be careful dun sa Facebook timeline mo. Wag kang magpo-post ng negative. Wag kang magpo-post ng problema. Kasi once na nakita yan ni client mo, ang toxic naman nito. Ang pino-post nitong ahente ko, puro problema. Hindi na ako bibili sa'yo. Tama ba? So, ingatan mo yung profile mo. Kasi nag-o-online marketing tayo ngayon eh. Tama ba? Kung ikaw kati ka na para i-post yung problema mo, pigilan mo. Pigilan mo yan. Kasi nakasalalay dyan, nakatingin sa'yo. Kasi sa online marketing, eto, meron rin akong training dun sa online marketing, pero dinadaanan na natin. Sa online marketing kasi, ang unang titingnan ni client mo, yung Facebook account mo. Kasi pagkakatiwalaan ka nila eh. Tama ba? Pagkakatiwalaan ka nila para doon sa project na bibilhin niya sa'yo. So, ang una niyang titingnan, yung Facebook account mo. So, ito, dadaanan lang natin. Dapat yung Facebook account mo, professional. Wag naman yung yung profile picture mo, prutas o di kaya hayop. Wag naman, dapat ikaw naman, naka-formal ka naman sa Facebook account mo. Yan, wag na yung nakahubad yung parang tambay lang, wag naman gano'n. Tapos ingatan mo yung Facebook profile mo. Kasi iba-browse yun ni client eh. Pagka nakita doon na ang pino-post mo doon puro project, aba, marami palang project tong agent na 'to. Isa 'yon, mabu-boost yung trust niya sa'yo. Yan. Sa online kasi hindi talaga 'yun eh, cold market kasi 'yun eh, yung online. So, hindi ka talaga personally kakilala niya. Naghanap lang siya ng property na nasaktuhan, si Facebook binigay yung mo, yung advertisement mo. So, ayan. Dati emoticon ako, ngayon power of posting sa timeline o emoticon. Sabi ni Ask Me. Yan. Dati daw emoticon daw siya.
Kumbaga, ma-emotional sa Facebook. So, ayan. Dapat lagi kang excited. So, yung excitement dapat nasa ano mo, nasa katawan mo yan. Kasi, mararamdaman niya ng kausap mo pagka full of excitement ka. Kasi ang binibuild natin dito, rapport eh. Habang kumakausap ka ng client, rapport. Pagka full of excitement ka, ramdam yan ni client mo, mas lalo siyang nakiki-connect sa mas lalong nagkakaroon ng connection, and hindi lang connection, malalim na connection kasi he want to know more about the project, about you, kasi grabe ka kausap eh, napaka-excited mong kausap eh. So yun kasi yung hinahanap ng tao, lalo na sa panahon ngayon, medyo toxic talaga yung natin sa mundo eh. So minsan kahit lang sa project, kailangan excited ka na, ine-explain mo yung project mo, yung mga advantages at saka benefits kung bibilhin niya 'to. So ayun, 'wag mong tatanggalin yung excitement. Kung ikaw nalulungkot ka, kausapin mo si broker mo, medyo may pinagdadaanan ka, kausapin mo, mabibigyan ka niya ng advice para hindi ka low moral, para yung excitement mo tuloy-tuloy pa rin. And attend ka ng mga ganitong gatherings ng niyo, ng team niyo, kasi doon mabubuhayan ka ulit eh. So, ayan. Yan po yung excitement. And last na ba? Ay hindi pa, meron pa palang isa. Yan, focus. Ito, focus. Ito, tinuturo ko rin to sa online. So, itong focus, follow one course until success. Follow one course until success. Yan yung focus. So, hindi ko naman sinasabi na pag-focusan mo lang yung project mo or yung or itong natin, industry. Pero ang sinasabi ko kasi dito sa focus, once na ikaw gusto mo yung success, you will compute na kung saan ka ba talaga makakapunta doon once na-determine mo na dito ko sa real estate. Ito na i-focus mo. Kasi once na lumipat ka pa ulit ng industry, back to zero ka ulit eh. Kumbaga, lahat ginawa mong umpisa. Wala kang tinapos. kung paumpisa ka ng paumpisa, hindi ka makakapunta sa success. So, eto example ko kung ikaw nagpo-post ka sa Facebook mo ng mga projects na sa realty, wag mo nang haluan ng ng mga bibingka. Wag mo nang haluan ng mga suman for sale. Haluan kasi kumbaga, yung project doon ka na mag-focus. Mag-focus ka sa mga project, bahay, condo, para pagka sabi ko nga kanina, yung client mo tingnan yung Facebook mo yung timeline mo eh. Pag nakita yan, ay meron pa palang pinagkakaabalahan to na iba. Baka hindi ako ma-assist nito once na makapag-decide ako. So magkakaroon ng doubt pa yung client mo eh. So eto, kung if you made up your mind na eto na. Atawin mo na hanggang maging successful ka dito. So, yan lang naman yung focus. Kasi walang nakakatapos pagka namamangka ka sa dalawang ilog. Ayan. So, it's po 'yun sa industry. So, sa industry natin. Ayan. So, eto yung focus madali lang naman ituloy mo lang 'yan para kasi akala mo kasi walang pumapansin sa post mo, walang pumapansin sa advertisement mo, pero meron na nakatingin diyan. Hindi pa nila proper, kumbaga hindi pa nila time or wala pa silang pera, pero naaalala ka nila niyan. So, kung wala man nagla-like sa mo, wag kang masad kasi nag-uumpisa ka pa lang Darating yung time makikita at makikita din ng iba yung advertisement mo saka yung posting mo. Pero dapat mag-focus ka lang. Yan. So, ito last natin. Last is yung goal. Yan. Ano ba talaga yung goal mo? Kasi baka mamaya prospect ka ng prospect, hanap ka ng client, wala ka namang goal.
Ibig sabihin, tira ka lang ng tira, wala ka naman palang goal. So, ito yung magde-determine ng magiging ano mo, magiging short term result at saka long term result mo. Kasi pag wala kang goal, hindi lalabas yung result mo. Dito dapat meron kang goal. Oh, bigyan kita dapat merong two types ng goal short-term goals at saka long-term goal. Ikaw na yung ikaw na yung mag-decide. Ano ba yung short-term goal mo? After 1 year, ano ba yung short-term goal mo? O sabihin natin, kumita ng ganito amount. Kumita ka ng ganito. Ano ba dapat mong gawin? Pabalik. Once na nag-set ka ng goal, dapat pabaliktad yung kumbaga paatras para makuha mo yung goal mo. For example, nag-set ka ng goal, 1 million. Kailangan kong umita ng 1 million pesos sa loob ng isang taon. O, paano mo makukuha yung 1 million pesos? O, for example, sabihin natin, every client na mabenta mo, meron kang 50,000. So, kailangan mo ng 20 close deal na client para makuha mo yung 1 million sales. So, lagay natin, 20 persons na kailangan mo ma-close deal. So, ngayon, ilan yung dapat mong kausap, ilang person yung dapat na ma-close deal mo sa loob ng isang buwan. So, sa loob ng isang buwan, 20 divided by 12, oh, at least mga 1 to 2 person per month yung ma-close deal mo. O ngayon, sa loob ng isang buwan, para magkaroon ka ng close na client or bibili na client, ilan dapat yung kausap mo sa loob ng isang buwan? Ratio and proportion. Sa ratio and proportion, 100 person na kausap, isa doon, close deal. So sabihin natin, kung dalawa yung target mo, dapat meron kang 200 person na kausap. So 200 person per month yung target mo. Para makabenta ka ng 1 to 2 na project per month. So ayun, ganun po yung goal setting. Tapos, ihati mo pa yung 200 sa loob ng isang araw, 200 divided by 30 days. 30 days, 200 divided by 30 days. Kailangan mong kumausap lang ng 7 tao sa isang araw. Divide mo yung 7 tao sa 24 hours. Sabihin na lang natin, kung part-time ka, meron kang ginagawa, divide natin sa 8 hours. Sa 8 hours mo kada isang oras may makausap ka lang na isang tao. Sa isang araw, ang kailangan mo lang makausap 7 tao. 7 tao lang na ma-sharean mo. So, ayun, tama. Sabi ni Ma'am Christine, reverse engineer. Yan. Di ko kasi alam yung term. So, ako, pabaliktad. Yan. So, ayun lang. Ganun lang mag-goal setting. Ngayon, kaya mo ba kumausap ng 7 tao sa isang araw? If kaya mo, malapit ka na dun sa goal mo na 1 million pesos sa loob ng isang taon. So, ayun. That's the end of my presentation. Hopefully, marami kayong natutunan, marami kayong na-gets. And hopefully nag-enjoy din kayo dito sa sa presentation natin. So, with that, ibabalik ko na kay Sir Sar Laksamana yung Maraming salamat. Palakpakan naman natin ang ating speaker tonight, si Coach Jello. Thank you. Okay. Ayun, maraming salamat. As high as 20 kasi may speaker. So 20 yung audience natin, kasali ako kasi kahit ako mismo marami akong natutunan dun sa session. Gaya nga ng naipangako naman natin, hindi naman masyadong kahabaan to kasi
sa pagkakaalam ko parang umuulan sa ibang lugar. So bago maputol yung connection ng mga ibang tao, pwede po bang paki-rename ninyo yung inyong pangalan ng inyong registered name? Kasi magra-raffle po tayo. Si Galaxy Tab A, hindi yan ang pangalan mo, mas malamang. So paki-rename po yung pangalan nyo kung ano yung ni-register nyo do sa raffle para before mag-raffle, alam na namin yung pangalan po ninyo kasi baka mamaya tumapat sa pangalan na yon, then you say, ako yan, ako yan. Naisip ko lang. So yun po muna, paki-rename kung yun, basta nandun naman yung pangalan nyo, it would do. Parang sila ask me, so okay lang. Pero ito po yung talagang hindi nyo pangalan, please, paki-ano lang, paki-rename nyo lang po yung sarili nyo. Okay? So, syempre, habang nagre-rename sila, ibalik ko lang po dun sa natin, sa share screen ng platform. Ayun, konting mga anunsyo, tapos dire-diretsuhin na natin yung 7 raffle natin. So, para din sa kaalaman, pwede nyo rin namang screenshot po ito. So, sa ating operations ng Prevail Property Advisors and Prevail Brokers Network, sila po yung secretariat natin, si Charis, ayan yung contact number niya. Si Ara, mainly, siya po yung in charge naman sa ating data land projects. Yan din po yung contact number niya. And si Loisa. Si Loisa right now, siya yung specific person in charge namin pagdating sa reminders ng loan facilitation, reminders sa mga brokers kung malapit na yung schedule ng client nila for loan application, and of course, pati rin yung mga aspects na related sa commission. Okay. So at this point, tama ba na kayo ay nakapag-rename na para makapag-proceed na tayo dun sa ating raffle? O konting oras pa para while waiting, at least to provide some takeaway dun sa motivational talk. I believe may mga sarili rin naman kayong mga notes dyan. Hindi eksaktong sinabi, pero ito yung parang mensahe na nakuha ko dun sa overall talk ni Coach Jello. Talagang yung fear, lalo sa panahon ngayon, lalo sa mga nangyayari, or even baka kahit sa mga personal circumstances nyo, baka yan talaga yung nagiging bagahe. So yun, gaya ng sinabi niya nga, sabi mismo ni Coach Jello, di ba? Yung fail, parang equation can be equivalent to first attempt in learning. So talagang kasama, di ba? Kasama pala talaga yung bumps, di ba? Yung mga temporary setback pag nagsisimula ka ng isang career or any endeavor na gusto mong maging successful. Ako naman, ang gusto kong idugsong doon, actually, nakuha ko to kay Robert Kiyosaki. Para kasi sa kanya, ang equivalent ng fear ay fail early and responsibly. So kumbaga hindi sinabi ni Coach Jello exact words, pero from Robert Kiyosaki na mga libro, yan yung sinasabi ng message niya kanina eh. Yung fear, pwede natin siyang i-treat na part of success, definitely. Pero hanggat maaari, lalo tayo mga provider na, talagang may mga pamilya na rin, syempre, kung gusto mong maging magaling sa isang bagay, tirahin mo na or galingan mo na ngayon. Of course, para maging magaling ka, magkakamali ka na ngayon. Fail early. But of course, syempre, responsibly. Kasi, yes, you are doing whatever it takes, pero yun nga, it's a balancing act. So, yun. Yun ang parang pinaka-take away natin doon. Fail early and responsibly. Kasi yun talaga yung pinakasusi sa ating success. Tapos yung A, B, C, D, E, F, G. So hopefully na-take down notes nyo yan. Talagang magandang pagbalikan yan para nang sa ganon naka-focus pa rin tayo at patuloy pa rin tayong tumatrabaho para sa ating mga success. So ibabalik ko na dun sa ating gallery view, ayan, para makapagsimula na tayo sa ating raffle. So prior tayong nag-start, di ba may registration? So from the registration, kinopy-paste lang namin yon, tapos dinikit lang namin dun sa isang parang program na roleta. So dapat nandun yung pangalan nyo.
pinaka-importante lang na gusto kong banggitin talaga sa pag-acknowledge ng opportunity na 'to na binigay din sa atin ni Coach Jello, being a friend na matagal naman na kaming magkakilala. For your information, knowing Prevails, siyempre kami po Prevail as a business entity, 'di ba? Yung mga trainings definitely may tuition fee po 'yan. At the same time may mga yun, basically tuition fee kasi kahit naman yung mga Zoom meeting eh. Pero this particular session, obviously, and apparent naman sa lahat sa atin, ito ay libre. Pero wag nating tratuhin to na libre, paulit-ulit ko yung sinasabi kasi minsan, may tendency tayo na baliwalain kung libre lang, di ba? Kumbaga, i-take for granted mo basta libre. Parang nobody respects free. Pero wag nyo tong tratuhin na parang libre kasi po kayo ay nagbayad, 'di ba? You pay attention, 'di ba? Yung oras ninyo, yung of course sa iba sa inyo I believe at alam ko personal may iba sa inyo naka mobile data, definitely it will cost you something, 'di ba? So hindi ito libre. Nagbayad kayo para makarinig dito. Although gusto ko ring banggitin na talagang buong pusong nagpapasalamat ang Prevail Property Advisors and Prevail Brokers Network Group kasi believe it or not, basically talagang gratis lang to from Coach Jello. So palakpakan po natin siya nang may tunog. Pwede po kayong mag-unmute. Maraming salamat kasi libre talaga to. So, ako naman yung may utang. Sige ha. Pero at any rate, so yun na, may mga pangalan ng maayos. So dadaling ko na doon sa Roleta. Teka lang. Share screen. Desktop. Yan. So, ito yung pinagkopyahan na pangalan. I believe nakikita nyo naman. Hindi ko alam kung lahat ay nandito. Si Tita Cookie, ang daming pangalan. So, ito na yung Roleta. If I may, wala yung pangalan ko dito, pero isasali ko yung pangalan ni Arcangelo Serra. Gcash po ang papremyo nito. So in short, kung kayo naman, if you feel like nanalo kayo tapos hindi, okay lang, parang katuwaan lang nanalo kayo, tanggapin nyo pa rin. Kasi kumbaga parang ano yan eh, parang symbolic yan na binigyan ka ng swerte tapos parang porky ba 150 lang, iisnabi mo, tanggapin mo. Anyway, may coordination naman how we can learn yung GCash account ninyo, no? So tanggapin mo. Pag hindi mo gusto, edi i-donate mo, 'di ba? Sa TV naman marami kang makikitang paraan ng pagdo-donate eh. Tapos ito pong particular na raffle na to, 150 kada round. Pero pwedeng manalo ng paulit-ulit. Agree ba kayo doon? Wala bang violent reaction doon? Mag-react na po kayo ngayon. Wala naman? So pwedeng manalo ng maraming beses. Kung 7 beses kang nanalo, kasi 7 rounds po itong paikot ng raffle natin, super swerte mo, tapos galit na yung mga tao sa'yo. Okay po ba? Say your piece now. Or Sali ako. ano po pangalan niyo, ma'am? Pwede ba sumali? Si Ma'am Au ba yun nagsasalita? Sorry, hindi ako nakatingin sa gallery view. Tama? Si Ma'am Au yun, no? Tama ba? Wala pa yung name dito ni Miss Au. Check in. I-roll call ko po Mag-react po kayo kung wala kayo. Michael, apelido kasi yung una eh. Kanino, Michael? So, si Sir Michael Kanino yan Nandiyan ba si Sir Michael? I'm here. Aurora. Present po. Ayun, Opo, sir. Sir Michael. Si Ma'am Ako Au. Opo. Si Ma'am Sali Au ako. po. Yay. Yan, sinusulat. Siyempre. May iba dito. Yay. Sir. Wala po sir, hindi po siya nakapag-register kanina. Okay lang. Sinulat ko na. So, nandiyan na. Nakabukas ko lang. Yay, thank you. Yan. Tapos pag wala dito, wala. Bibilang lang tayo ng countdown. So wala. Ganon po Lahat naman ng ma-attendan ko, ganon din yung mechanics nila. So bibilang lang tayo ng 5 bilang. Pag wala o na-disconnect temporarily, paano yung na-disconnect lang? Pero nandyan naman kanina.
Okay lang? O, pwedeng okay lang. Basta nandiyan naman. Kasi alam ko yung iba sa inyo naka-data lang din eh. So, okay, roll call. Nezia Mariano. O, anyway, mag-react po kayo kung di kayo nabasa. Maria Felipe Barredo, Arlene Yaon, Marivic Dael, Jency Pabulayan, Marbert Arcedo, Christine Abigail Laksamana, Charis Kawit, Michael Kulaway, Rowena Libanan, Anilet Coritao, Bernardo Pangilinan, tama, Josephine Garrido, Emmanuel Juanyo, Delia Tubalinal, Flor de Lisa Dorana, Ara Mariano, Veronica Desamero, ayun, si Coach Jello, sinali ko tapos Au Peña Flor. Okay na? O, paikutin na ang, tapos, Charis, ikaw yung magte-take down note nung nanalo Cha. Ready? Okay. Opo. Ayun, ready. O, sige. O, tapos, eventually po, makikipag-coordinate kami on how we can find your or learn your GCash account. So, ganun po. O, round number 1. Winner number 1. Pangilinan Bernardo. Nandyan po siya. Magsalita po. Kasi may ibang nakapag-register pero totally hindi naka-attend. 5, 4, 3, 2, 1. Wala? Wala So wala pang winner number 1. Okay. Wala. So wala siya. Wala ba siya? Kasi para buburahin ko na kung totally hindi siya umattend or wala talaga siya rito. Mag-react po. Tingin at Ara, sa tingin mo wala siya? O, alisin ko na. Winner number 1. Chan-chananan! Oy! Si Sir Michael! I think. Yan. Hey, thanks po. 150. Pwede pang manalo ulit Cha, winner number 1. Thank you Sir Michael, swerte ka talaga sa mga ganyan, Baka manalo pa ng dagdag yan. Pag Ako rin. si Sir Michael, alam ko marami na to pero pag gusto mong i-donate, basta donate mo lang, GCash naman yan. Ikaw bahala. Basta sa'yo namin isesend to. Okay, so may 150 na. Una. Okay? O, kasali pa rin kasi pwede pa ulit manalo. O, ready. Winner number 2. Yon, Michael ulit. Michael Kulaway. Present po, present. Cha, pakisulat. Winner number 2, Michael Kulaway. So, 150. Okay. Pwede pa ulit manalo. O, paikot ulit. Salamat po. Winner number 3, Emmanuel Juanyo. Nandito siya. Mag-react po. Nandito ba si Emmanuel Juanyo? Would you know? May teammates ba siya rito? Okay, magbibilang ako Wala. Ako na lang. 4, 3, 2, 1. O, wala pa. Wala pa. Yehey, wala. O, Sa akin na yan. paikot ulit. Paikot ulit. Yup! Ayos. Nice. Si Coach Jello, nanalo siya. Kasama talaga siya dapat. Thank you po, thank you. Pakilista. Siya winner number 3. Okay, nice. Okay. Salamat din, syempre. Isa pa ulit. Winner number 4 na ang hinahanap natin. Winner number 4. Si Tita Cookie. Flor de Lisada Dorana. Tita Cookie, nandito ka ba? Parang wala si Tita Cookie.
Wala, di ba? Wala, hindi ko nakita yata si Tita Cookie ah. Sabi niya kanina, absent daw siya. Ayun na nga, di ba? Alam ko nga wala siya. So, tanggalin na natin siya. Alam ko kasi wala siya eh. So, para mas kumunti ang kakaribal natin. So, tanggal. Okay? So, paikot ulit. Winner number 4. Yan. Si Miss Anilet. Tama? Miss Anilet ba to? Miss Anilet, magparamdam ka. May nakakakilala ba kay Miss Anilet? Teammate? Wala, bibilangan natin. 5, 4, 3, 2, 1. At feeling ko wala rin ako nakitang Miss Anilet kanina. All throughout naman. Tinitingnan ko yung names. So, tanggalin na rin natin para mabawasan ng karibal, di ba? Anong name niya? Anilet. Okay. So, yan na. O, winner number 4 pa rin ang hinahanap natin. Okay. Nezia Mariano. Sino po siya? Alam ko may mga nag-register pero hindi talaga. Ako po. Ayun, sino yun? Ayun, yung black and white yung picture. Yan, tama, Miss Nezia? Opo. Ayun, Aba. pakilista si Miss Nezia Mariano ang winner number 4. So far, wala pa namang nadodoble ng panalo, no? Okay. Pero pwedeng manalo pa ulit. So, we're looking for winner number 5. Paikutin ang roleta. Pwede pang manalo ulit ang mga nanalo na. Emmanuel Juanyo. Di ba nakuha na siya kanina? Nandito siya? Hindi pa siya nanalo. Ay, oo pala. Pero hindi ko pa tinanggal kanina. So, wala. Tama? Tatanggalin ko na rin siya kasi nga parang hindi nga familiar naman eh. Still, winner number 5. So, isa pa ulit. 1, 2, 3, ready, go! Charan! O yan, hindi natin pipigilan. Sa pangalawang 150, ang ating coach, speaker, lecturer for tonight. Pangalawang 150, Mark Angelo Serra. Okay? Pakilista. Thank you. Nice. Winner number 5 na yon ha. So hopefully, yan, yung hindi pa nabunot, mabunot. Yung gusto makadoble. O yan, number 6 na tayo. Number 6. Number 6. Yun. Si Marivic Dael. Nandito ba si Miss Marivic Dael? Present po. Ayun, nandun. Nasaan po siya? Present po. Teka, hinahanap. Ayun, Miss Marivic Dael. Ayun, nakita ko na. Nakita yung name mo. So, Cha, paki-take note lang, Marivic Dael. Okay? Thank you po. Congratulations, ma'am. Tapos, syempre, last but not the least, diba? Ang pangpitong 150 ay mapupunta kay yon, nakadalawa. Si Ms. Nezia Mariano ulit. Tama? Pangalawang bunot mo to, di ba? Opo. Yun, Thank you po. Nakadalawang 150. At doon na po nagtatapos ang ating munting paraffol para sa ating event ngayong gabi. Para lang din po sa kaalaman ng ating brokers network at ang ating Prevail Property Advisors. From time to time, sa pagkakaalam nyo naman po, we are doing this kind of training. May it be for skill set, may it be for motivation, para syempre, despite everything na nangyayari na hindi masyadong maganda sa paligid, may mapupuntahan kayong lugar, kahit virtual lang, di ba? Kasi dati nagkikita pa talaga tayo sa Espanya Tower, may mapupuntahan kayong lugar, may makakausap kayong mga tao na pwedeng
remedyohin yung negativity, di ba? Na parang balansehin na tingnan natin kung paano tayo mas magiging produktibo working together. Para po sa ating Brokers Network, alam niyo naman, on the usual basis, si Sedfree at saka si Ara talaga yung pinaka tumututok po sa ating operations, and each and every time syempre na may client po kayo, especially within the proximity ng Manila area, please let us know para matulungan namin kayo, especially kung kayo ay from outside Manila, di ba? So ganun po. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng umattend ngayong araw na to. Pero ako mainly, on a personal level, ako ay nagpapasalamat at nangyari ito. Pinagbigyan tayo ng aming kaibigan, si Mark Angelo Serra, si Coach Jello. Hopefully, magkaroon pa ng mga susunod na platform, and sana maging instrumento din si Prevail para yung mga na-share sa atin ni Coach Jello ngayon, mas marami pang tao yung makarinig, di ba? Ma-enlighten, ma-motivate, ma-inspire, para syempre mas mapabuti din nila yung mga buhay nila, especially as to financial well-being, di ba? Yon. So, sinagad na natin yung raffle, todo-todo na yon. Sana ay please take note of it. Tapos kayo po, by the way, yung mga nanalo po sa raffle, forward nyo po sa, babalikan ko lang, si Charis po, yan, yung number ni Charis, 0995-9878-201. So, paki-save nyo po. Paki-forward nyo po sa kanya yung complete name ng mga nanalo at ng, yung GCash mobile number na naka-register. Kung kayo po ay walang GCash mobile number, ine-encourage namin kayo mag-create ng GCash, although wala naman kaming compensation whatsoever. Ang para lang tayo ay mas maging ready sa new normal na tayo ay online, may online money tayo, di ba? Tapos online yung mga transactions natin. So hopefully, sa marami pang pagkakataon, magkatulungan tayo sa Prevail Brokers Network and Prevail Property Advisors. Muli, pasasalamat sa lahat ng umattend. Pasasalamat sa ating naging speaker sa pagbabahagi ng kanyang karunungan, kaalaman at mga payo. Maraming salamat. And good night. Thank you and happy selling. Mag-class picture lang ng isang round. Kumbaga, nung pinakamarami natin kanina, 21 tayo. So, 20 audience. Marami ang hindi naka-attend dahil alam ko, medyo, yun na nga, may bagyo, may baha, walang kuryente. So, lang po tayo, mag-video on lang tayo. Katunayan na tayo ay nandito. So, ako na yung magsi-screenshot, ngingiti na lang kayo. At the count of 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. So, hahabol pa ba? May mga hindi naka-video on. Okay na yun? Sige po, maraming salamat sa mga susunod pang pagkikita natin sa Prevail Brokers Network and Prevail Property Advisors. Maraming salamat, Mark Angelo Serra, Coach Jello. Thank you. Salamat din po. Thank you talaga. Siyempre, salamat. Good night!